Sa Santa Cruz, Laguna naman, arestado ang tatlong lalaki matapos magpanggap bilang mga tauhan ng Commission on Elections. Ayon sa pulisya, nagsabi ang tatlong lalaki na mag-i-inspection sila ng mga automated counting machine na gagamitin sa eleksyon. May suot daw silang ID at may logo pa raw ng COMELEC. Ang kanilang mga damit, pati na rin ang sasakyan. Pero nagduda ang pulis sa kahina-hinalang kilos. Nang tanungin ng election supervisor ng Laguna, umamin din silang nagpapanggap lang sila. Inaalam pa ang motibo ng mga sospek na galing pa raw sa Quezon City. Maharap sa reklamong usurpation of authority at falsification of public documents ang tatlong lalaki na tumangging magbigay ng pahayag. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ang isa sa dalawang binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa pang low-pressure area nananatiling mababa ang tsansang maging bagyo. Sa ngayon, nasa coastal waters na ito ng Tuburan, Cebu. Magpapaulan ang nasabing low-pressure area sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa at Quezon Province. Base sa rainfall forecast ng Metra Weather, asahan ng ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa ring muli ang ulan dito sa Metro Manila ngayong araw. Patuloy namang nakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa ang mainit na easterlies. Bukod sa mga panandaliang ulan o kaya thunderstorm, nagdadala ang easterlies ng mainit at maalinsangang panahon. Posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao, Cagayan at sa Sangley Point sa Cavite. 43 degrees Celsius naman ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Etxague sa Isabela, San Ildefonso sa Bulacan, Camiling, Tarlac, Alabat, Quezon at sa Cuyo, Palawan. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Pasay, Quezon City, Bacnotan sa La Union, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Tarlac City, Los Baños, Laguna, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro at sa Zamboanga City. Update tayo sa lagay ng panahon ngayon may binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga sa Rafi at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Chris, itong binabantayang LPA, hanggang kailan ito posibleng manatili sa loob ng PAR? Well, Rafi, kaya nga na nabanggit kanina, isang low pressure area sa kanlurang bahagi ng Zambales ay tuluyan ng natunaw. Samantala ito namang nasa may bandang karagatan malapit sa Tuburan, Cebu, inaasahan natin posibleng manatili in the next 24 hours or less at maliit ang tsansa nitong maging bagyo. Bagamat asahan nga na makaka-apekto ito sa lagay ng panahon dito sa buong Visayas, sa Mimaropa, ilang bahagi ng Bicol Region at maging sa lalawigan ng Quezon. Ilang bagyo pa posibleng mamuo o pumasok sa PAR sa buwan ng Mayo? So ngayon, inaasahan natin either isa hanggang dalawang bagyo posibleng either direktang tumawid ng ating bansa or mabuo lamang dito nga sa mga karagatan na nasa paligid ng ating bansa at mag-recurve papalayo ng ating bansa. Ito dalawang senaryo, either tatawid or magre-recurve lamang. At usually malalakas ba yung mga bagyo sa mga ganitong panahon? Well, hindi natin nire-rule out, pero ang talagang mga malalakas na bagyo ay karaniwang nararanasan natin sa second half of the year. That is during July onwards, no? Pero ito nga, kung magkakaroon ng bagyo, ay patuloy tayong magmamonitor gaya ng ginagawa natin dito sa isang low pressure area na to at magbibigay agad tayo ng update sa ating mga kababayan at mga kasama nating government agencies sa disaster preparedness and mitigation. Maalinsangan pa rin po yung panahon. Hanggang kailan po natin ito mararanasan? Rafi, dito sa Metro Manila, posibleng hanggang 2 hanggang 3 araw ay manatili nga itong mainit at medyo malinsangang panahon, pero may mga tsansa ng mga thunderstorm lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan natin na lalabas ng bahay, papasok ng trabaho, pinapayaw pa rin natin na magdala ng payong dahil kundi mo proteksyon sa sobrang init ay proteksyon sa biglaang pag-ulan lalo na sa dakong hapon o gabi. Ano man ang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na araw, lalo na sa Lunes, Election Day? Sa nakararaming bahagi po ng ating bansa sa darating na Lunes ay inaasahan natin na wala namang bagyong makaka-apekto, walang low pressure area. Generally mainit, malinsangang panahon, pero yun nga, may chance pa rin ng mga afternoon or evening rain showers or thunderstorms. Kaya sa mga kababayan natin na boboto, lalong-lalo sa dakong tanghali or hapon, the latter part of the day,
Gaya ng sinabi natin kanina, magdala pa rin po ng payong para protection, kundi sa init ng araw ay sa biglaan ng mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm. Okay, maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Happy Wednesday mga mare at pare! Tuloy ang pangaharana ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista bilang kapuso. Nag-renew ng kontrata si Christian sa GMA Network. 12 years and counting as kapuso, walang kupas pa rin ang talento niya sa pagkanta. Nag-sample nga siya ng kanyang hit song na The Way You Look at Me, na mailalarawan daw ang relasyon niya with GMA Network. Ang tanong ngayon ng fans, what's next for Christian? I want to continue to build other artists up to help them reach their dreams. More to share. Present sa contract renewal, sina GMA Network President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Officer in Charge for GMA Entertainment Group and Vice President for Drama Cheryl Ching C. Naroon din si NIMA CEO at asawa ni Christian na si Katram Nani Bautista. Si Christian is a credit to his profession and a credit to the industry, to all of us. We're very, very pleased and very happy and very proud. May mag-amang namatay matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang truck sa Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Napahagulgul na lang ang 20 anyos na si Gaudin nang makita ang kanyang tatay at kuya na nakahandusay at wala ng buhay sa Delpan Bridge sa Maynila. Ang mag-ama sumalpok sa likuran ng isang trailer truck habang magkaangkas sa isang motorsiklo pasado alas 12 ng hating gabi. Sabi rin po ng mga kapitbahay namin, nag-inuman daw po yun sila. Tapos yung kuya ko yata nagyaya na lalabas yata sa ng papa ko. Ayun, nagmotor sila. Bigla lang po, sobrang sakit. Sa kwento naman ng pahinante ng truck, nakapila sila sa tulay papasok ng port area para isauli ang kanilang dalang truck. Kukuha raw sila ng panibagong truck na may mga kargang aircon na ihahatid nila sa Taytay, Rizal. Bigla sir, umuga na lang sir yung truck po. Tapos pagtingin ko po sa side mirror, meron na pong nakabulagta pong nakamotor po sir. Mabilis po siguro po talaga yung takbo sir. Pasado alas 3 na madaling araw nang dumating ang punerarya na kumuha sa bangkay ng 2 biktima. Base sa ID na nakuha ng mga tauhan ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD, napag-alaman na empleyado ng MMDA ang isa sa mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa nangyaring aksidente. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nagkasunog sa General Santos City at Zamboanga City. Cecil, ilang bahay yung naapektuhan? Rafi, mahigit 100 bahay ang apektado ng sunog. Sa drone video, kita ang lawak ng pinsala sa 100 bahay sa Barangay Labangal, General Santos City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 11 ng gabi nitong Lunes at naapula makalipas ang 3 oras. Mahigit 400,000 piso ang danyos sa sunog. Wala namang nasugatan o nasawi sa insidente at patuloy na inaalam ang sanhi ng apoy. Sa Barangay Tumaga, Zamboanga City naman, nabalot ng makapal at maitim na usok ang Mercury Street pasado alas 12 ng hapon nitong Lunes din. Nasa 42 bahay ang apektado. Halos 4 na milyong piso ang kabuuang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Nananatili sa evacuation center ang mga apektadong pamilya na nabigyan na rin ng tulong. Patuloy rin ang paghahanda sa eleksyon 2025 sa ilang panig ng Visayas at Mindanao. Dito sa Cebu City, naihatid na sa mga eskwelahan ang mga automated counting machine o ACM. Isasalang ang mga ito sa final testing and sealing. Tinapos naman kahapon ng Electoral Board sa Talisay City ang manual verification sa computerized voters list. Siniguro nilang tugma ang mga ito. Patuloy rin ang pag-deliver sa mga ACM sa syudad para maisalang rin sa final testing and sealing ngayong araw. Lumahok na ganyan
Sa ganyan kahapon, ang Davao City National High School, kabilang ang paaralan sa mga nakatanggap ng mga mahigit 1,000 ECM sa syudad. Nagkaroon din ng mock voting doon. Matagal nang usapin ang issue ng political dynasty sa Pilipinas. Nakasaad sa 1987 Constitution ng Pilipinas na hindi dapat payagan yan. Pero ang problema ay wala pang naisa sa batas tungkol dito. Ano nga ba ang political dynasty? Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, may tuturing na miyembro ng political dynasty ang isang politiko kung may kamag-anak siya hanggang sa third degree na may hawak din na posisyon sa gobyerno. Sa pananaliksik ng PCIJ, 216 sa 253 district representatives sa bansa ay parte ng isang political dynasty. 142 sa kanila tumatakbong re-electionist ngayong eleksyon 2025. 67 naman ang gustong mapalitan sila ng kanilang kaanak. Para naman sa mga party list representatives, 36 sa 54 na party list sa outgoing 19th Congress ang may hindi bababa sa isang nominee na bahagi ng political clan. Ngayong eleksyon 2025 naman, kalahati sa 156 na kandidatong party list ang may nominee mula sa political family. Sa 82 gobernador naman ng mga probinsya sa bansa, 71 ang parte ng dinastiya. 47 sa bilang na yan ay mga re-electionist, habang 19 ang may kamag-anak na tatakbong kapalit nila. Sa 149 na alkalde ng lungsod, 113 o 75% ang bahagi ng political dynasty. 80 ang re-electionist, habang 27 ang may gustong kaanak nila ang pumalit sa kanilang posisyon ngayong eleksyon 2025. Ayon sa mga eksperto, parehong may mabuti at masamang epekto ang political dynasty sa bansa. Ang maganda po dyan is nagkakaroon tayo ng continuity of power, continuity of projects. Ang problema lang po dyan is hindi po maiiwasan na pag nasanay po silang nasa government silang matagal, nagkakaroon ng potential na korupsyon, nagkakaroon ng abuso sa powers po. The way that we structured our government, ang isang presidential system of government, ay merong inherent na check and balance. Kapag ang mayor ay tatay at ang vice mayor ay anak o asawa, yung tinatawag natin na check and balance ay mawawala. Advantage naman, nakita naman natin in some areas na may magaling at maayos na political dynasty. Hindi magandang tingnan ito dahil para bang family enterprise, family business, ang pagpapatakbo sa isang lugar. No? Bagamat hindi natin, may nire-recognize din naman natin na may mga accomplishments. Recycle rin ang pagiging dynasty. Yung problema ng pagiging dynasty ay parang nasa tuktok, yung pinakatuktok lang ng tatsulok ang meron poder magdesisyon para sa buong bansa. Sa bansa na may over 110 million na katauhan, hindi ba tayo makahanap ng ibang huwarang Pilipino na maaring maging pinuno? Mga kapuso, huwag pahuhuli sa mga pinakasariwang balita tungkol sa eleksyon 2025. Bisitahin po ang election2025.ph at GMA News mobile app. May real-time updates sa mismong araw ng eleksyon sa May 12. Mababasa sa naturang microsite ang profile ng mga kandidato. Naroon din ang mga sinalihan nilang mga debate at pati mga interviews para mapag-aralan ng kani-kanilang advokasya. Magagamit din ang GMA My Código kung gagawa kayo ng listahan ng mga iboboto. Ang pagbabantay po sa eleksyon 2025 dapat komprehensibo, dapat abot kamay ng Pilipino at dapat totoo. Criminal court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang apela ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa dalawang judge na humahawak sa kanyang kaso. Gate ng defense team dapat mag-excuse o bumitiw sa paglilitis ng kaso sina Judge Rain Alapini Gansu at Judge Socorro Flores Liera dahil sa anilay perceived bias laban kay Duterte. Kasama rin daw ang dalawang judge sa mga nag-aproba sa preliminary investigation laban sa dating Pangulo. Tinutulan na yan ng ICC prosecution.
Sa desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1, pwede lang mag-excuse o bumitiw sa paglilitis ng kaso ang isang ICC judge kung siya mismo ang hihiling nito. Hindi raw yan pwedeng hilingin ng defense team o ng prosekusyon.